May ano talaga siya, addicting pills. Mas maganda talaga siya sa gabi. Pero grabe, ang ganda dito talaga. Good morning, people! Meron ditong ano guys, breakfast buffet. Kasama siya dun sa binayaran namin. And ano, araw-araw siya, no? So, dahil 3 days lang tayo dito. 3 days lang tayo makakain. Libreng kape dito. Yun! Char! Ang taas na energy. What's up guys? Welcome back to our channel! So again, ito na yung pinaka first full day natin sa Shanghai. Tapos na tayo kumain kanina sa breakfast buffet. Grabe! Sobrang nakakabusog yun. Yun nga lang, parang twice lang natin siya magagawa. Kasi bukas, yun nga, kapag may gala tayo, alam nyo na yan, may theme park yan syempre. So, ayun, for this video, so pupunta tayo sa mga sikat na tourist spots here in Shanghai. Habang binabaybay natin yung mga tourist spots na yun, so sabihin ko na rin yung mga kailangan natin gawin dito as a first timer. Puntahan natin yung Yu Garden, puntahan din natin yung Zhujiajiao, tapos tingnan natin kung meron pa tayong malilibot pa na iba pang tourist spot. So far, ang pinaka mga tourist spots talaga dito sa Shanghai or yung sikat is yung Daban, pati yung Nanjing Road. So, puntahan natin siya mamaya. Pag hinihintay natin, let's go! Ito nga yun. Yan, grabe. Hindi lupit. Ayun, so dito na tayo sa labas. So, ito guys, ito yung Jinjiang Inn. So, ito na yung Nanjing Road. So, ang first na ang first na gala natin today is pupunta tayo ng Zhujiajiao. So, gagamit tayo ng A-Map kasi meron dito mga apps na blocked by China. Hindi pwede yung Google, hindi pwede yung Facebook, hindi pwede yung mga TikTok. So, ang gamit natin ngayon is A-Map. Ang biyahe natin is 1 hour and 46 minutes. Magme-metro tayo. Yung weather pala guys, mula summer pa autumn, pero siya, 29 degrees. Ito. Punta na tayo ng Zhujiajiao, tapos gamit tayo ng metro. Let's go! Robot barista.
siguro parang Osaka vibes. Oo, Osaka vibes. Ano, laki ng mga dining. Dito tayo sa East Nanjing Road. So, ito yung M&M. Paglabas ng hotel natin, dito na kagad. Yeah. Nice. Talaga puro shopping center. Pero alam mo sa last day na natin yan madali na tayo, no? Oh, yeah. Dito na lang naman tayo sa last day. Here's Pop Mart. Oh, si Pop Mart nga. Logo ng Pop Mart. Sa last day na explore mo. Dapat na magtagal. Yun daw si QVP daw. Sabi ka, be. Ay, Sino? si Lego. Daming pulis na. Nice kasi At least, diba? Saan tayo? Sige, Ben, diretso lang. Every one ticket is 10 yuan each for each person. Parang iikot ka niya sa buong East Nanjing. Grabe, ang lupit ng mga buildings dito, no? Pinanasa yung bansa na naman nga talaga. Yeah. Mukhang sa kanan pa rin naman yung paglalakad. So, saan tayo? Madam Tusads tayo, Char. Sa Shinsekai? Hindi. Ayun yung metro. Ang galing may 3 line siya, Kaya nga, anong line yung natin pupuntahan? Line 2. Kailangan makapunta tayo ng line 2. Tayo papasok, guys. Line 2, exit 7. Yan. Ganun din pala eh. Yung ibang pasukan din. Yun din. Yun yung iniisip ko kanina kung magkakarugtong lang. Magkakarugtong pala. Nakakashock pa yung mga pangyayari sa buhay. Pero nandito na tayo. Pababa na tayo ng metro. National Exhibition. Oo, yung kabila kasi Pagudong Airport. Okay. Doors will open on the left. You can transfer to line 50. Ito line 17, Tama ba to? Ha? Nababa na tayo ng line 2. Lipat tayo ng line 17. So, ito lang yung line 2 na nasa likod. Ayan. Tapos, ito yung line 17. So, pababa na kami ng Zhujiajiao. Pagka baba natin dito sa line 17, maglalakad pa tayo. So, hanapin natin yung tourist center. Tapos doon tayo sasakay ng boat. Nga pala, dito sa Shanghai, maganda dito guys, cashless na siya. So, kinonect namin yung credit card namin sa Alipay. And then, pwede rin naman kayo gumamit dito ng, ng GCash. Tapos, di ba may QR siya or may barcode siya ng Alipay. So, you can use that. Kung gusto nyo ma-download yung mga international apps, you can download VPN.
So kaso hindi na namin masyadong kailangan kasi may mga apps naman tayo na na-download na nakatulong sa atin. Yung ano namin sa internet namin dito, gumagamit kami ng eSIM na nabili namin sa Klook. Link in the description ulit. Pagka gamit mo yung eSIM na yon, hindi mo na kailangan ng BBN. Kaya nagagamit ng asawa ko yung international apps. So yun naman yung maganda din. Malapit na tayo sa Zhujiajiao. Parang siya, Ancient China old vibes. Magulo eh. Puntahan natin yung yung Venice ng China. Grabe sarap talaga mag-commute sa ibang bansa. May talaga siya, addicting pills. Yung hirap ka mag-commute sa Philippines tapos sa ibang bansa ang saya mag-commute. Sana all. And Zhujiajiao na tayo, let's go! So exit tayo sa exit 1. Exit gate. Ito exit gate eh. Ayun, exit 1. So, time check, 12:06 na. Kababa lang namin ng Zhujiajiao Station. So, exit tayo sa exit 1. So far, weather niya is 31 degrees. Sa akin, nakakaiba rin talaga yung summer ng Japan. Pero so far naman, bearable naman yung summer dito. Lakad na tayo pa tourist center para makasakay tayo ng boat. Ayun, Zhujiajiao Asian Town Scenic Area Tourist Information Center. So, ayun, pagkalabas namin dito sa may metro station, meron ng boat na available. 40 yuan siya or one way. So, di ko alam kung saan tayo ibababa eh. Basta Huangshan Bridge. Aqui mesmo na China muito.
Ito. Quick pan pack lang tayo sa Zhujiajiao. Alam niyo ba na na matanda na tong Zhujiajiao. 1,700 years old na siya. Hindi pa daw Shanghai yung Shanghai, nakatayo na siya. Tapos yung iconic sa kanila yung yun nga yung Pangsheng Bridge, yung nadaanan natin kanina. Kasi ginawa pa siya nung Qing Dynasty, quick pan pack. Parang dito yun, yung feeling niya, Asian yung lugar, pero may pagka-modern na siya ng konti. Parang pinagsamang old and new. So, sa taas o dito na lang? Walang rice yung mga menu nila dito. So, ang binili namin, chicken lang tsaka burger. Tapos nga pa, walang spoon and fork dito. Yung pang ice cream lang yung binigay sa amin. So, balik muna tayo ng Pangsheng Bridge. Libutin pa natin tong area dito sa Zhujiajiao. Ayun na, medyo mainit na sa mainit na sa balat yung init. Yeah, tanghali naman lang. Tanghaling tapat parang. Oo. Ito 7-Eleven, grabe yun. 7-Eleven Chinese version. Yeah. Ito yung Pangsheng Bridge. Ayan, ito yung sikat dito. Tapos sa kanan yan may Starbucks. Tapos dito rin yung yung pwede silang sumakay ng boat. Oo. Meron ditong pier. Guys, pag sasakay kayo ng boat dito, pwede naman kayong maghanap dun sa mga madaming tao. Kasi kapag ginawa nyo siyang special, 200 yuan. Ito yung mga nila. Stars. Ingat. Ayan, Pangsheng Bridge. Ito yung Starbucks. Beach din ng culture ng mga Chinese Dito pwede kang mag-rent ng mga Chinese dress. Tapos dito ka mag-picture. So, pabalik na tayo ng metro station. Ito lang talaga mahirap dito. Ang lakad natin is 30 minutes papuntang metro station. So, medyo malayo siya. Ganun pa rin, A-maps pa rin. Navigate lang. Sundan nyo lang yung yung maps para makapunta dun sa metro station. Medyo nakadagdag lang talaga ng ng pagod yung init. Very best naman. So, after natin ng Zhujiajiao, try natin pumunta ng Yew Garden. So, time check is 1:55 PM. And medyo pahapon na. Pero okay rin naman. Ganda talaga pag tanghali na tayo lumabas Siyempre, puyat nga
Pag ano kasi, sa Japan kasi parang magkakalapit lang yung mga tourist spots. Dito ang lalayo kasi, tapos ang layo din ng ano, metro station. Pero pwede ka namang din mag-bus, may mga bus station din naman dito. Ang layo na ito, talagang 1.5 hours siya from our hotel. Almost 2 hours. Parang 1 almost 2 hour, hours. 45 minutes. So, parang ano, ito na siguro yung pinakamalayo. Pero grabe, imagine yung pamasahe dito sa metro, 8 yuan lang, grabe. Parang nasa around 60 pesos, 70 pesos, ganun. Sa amin, hindi ka pa nakakalabas ng subdivision, nakaisandaan ka na eh. Pero dito, kakarating ka na ng ganun lang yung pamasahe mo. Amazing. Welcome to Zhujiajiao. Zhujiajiao. Yay! Hi guys, mabalik na tayo dito sa line 17. So, kayo na lang bahala kung ano yung gusto nyo gawin. Pwede kayong mag-back and forth ng boat or pwedeng katulad ng ginawa namin, yung papunta dun sa Zhujiajiao mismo, nag-boat kami, tapos naglakad kami pabalik dito sa metro station. So, pag nilakad mo pala talaga, 30 minutes. So, yun naman ang ano dito, downside. Pero kung lalo kung malamig naman, kaya naman siya. Sanay naman tayo sa mga ganito eh. Mga ilang steps din para makapag-exercise. So, ayun, punta tayo na U Garden. Tingnan natin kung aabot tayo. Kasi dun sa U Garden, ang last na pagpapasok nila is 4 PM lang. So, sana umabot. Para mabawasan yung itinerary natin at sa last day, pa-chill-chill na lang tayo. May ticket be? Ito, UU1 Garden. Ito lang talaga difference dito guys. Sa ibang mga train station, meron pa siyang security checking. Dito naman sa metro ng Shanghai, yung pangalan ng mga trains nila, line, tapos number. Nari, line 1, line 2, like this one, line 17. So, yun naman ang maganda dito, hindi naman siya nakakalito. And, ewan ko, wala, di ba sa Tokyo, sa Japan, mayroon pang JR line, may metro line, parang mga ganun. So far naman, ang mga nasasakyan pa lang naman natin dito is metro. So, parang hindi pa naman siya nakakalito. Basta, susundan mo lang yung A-map. Tapos, ayun na. Tingnan na natin. Yan. So, and tayo mag-exit. Ayan. UU1 Garden, City Temple. Tapos parang malapit na rin ata dyan yung The Band. Exit 1. Ito, exit 1. Ayan. Medyo malayo-layo lang talaga yung mga biyahe natin. Pero actually malapit na lang to sa city center. Shanghai Tower, let's go! Hindi ka naman yung pupunta eh. Hindi ba? Pearl Tower, let's go! Ayun, Pearl Tower. Makita na takpan ng kono eh. Yan. Time check tayo, 3:54. So, kakababa lang natin dito sa Aabot ba tayo? Kaya nga eh. 10 minutes pa ang 10 minutes pa ang lakad natin.
So, tingnan natin kung abot pa. Pag hindi, di iyak na lang. So, dito, pagkababaan namin ng exit 1, nakikita na namin si Shanghai Tower at si Pearl Tower. Actually, malapit na rin dito yung The Bund eh. Tapos City God Temple, malapit na rin dito. Oh, may design eh. Ang galing. Amazing. Ano talaga dito, no? Sikat talaga dito yung mga e-bike. Ano ba yun? White Rabbit. May pagpatentero dito. Okay na eh. Yung mga bagay talaga na nakaka-disappoint sa buhay. Char. Sarado na. 4 PM talaga siya nagsasara. As in strictly. So, kaka 4 lang, parang 4:02 na. Sarado na, wala na, sarahan na kami. Yes, very sad. Anyway, it got me thinking. Sarahan kami ng Yew Garden, pero nandito naman yung Yew Garden Mall. So, ano rin to, tourist spot din siya. Parang mga castle ng Chinese castle. Chinese castle. So, ito yun, yan, sa likod. Yan. Ikot tayo sa Yuyuan Old Street, yung Yew Bazaar, tapos kain tayo sa Nanxiang. Tikman natin yung Xiaolong Bao. Kung ano yung itsura. Parang ano yun eh. Yun yung balot version nila dito eh. Sip-sipin mo muna. Kaya ba yun? Sip-sipin mo muna tapos saka mo kakainin. Superman toy. Sa mga gacho. 40 yuan. Gusto ko nun eh, ng mga tower. Oo. Ayaw mo bumili. Wow! Ha? Ang ganda mo. Hello, Tiger. Hello, Lady Tiger. Tiger. How much? It's 99 beaver. So nice bell. It's very beaver. It's price per.
food hall nila. Walo. Yung mga food hall nila. Parang yung mga food court area. Aray, Michelin Guide. Dito na kami kung saan daw masarap ang Xiaolongbao. Pero, ladies, naghahanap ka ba ng dessert? Ito. Ano po ba? Ayan ba yung presente mo? Pero masarap siya. Hindi lang siya masarap. Kasi Ito na yung moment of truth. Ano talaga yun? Xiaolongbao. Sarap na Shanghai mo, ha? Masarap yung Shanghai, no? Oo. Ano, tingin na tayo Xiaolongbao. Moment of truth. Makakagatin mo muna siya dito. Di ba balot? Kasi yung balot ko eh. Ano, siomai na may sabaw. Parang ganun. Kaya ito yung pinakamasarap na siomai na natikman ko. Ang lasa ng sabaw. Yun, okay guys, habang kumakain, kwentuhan muna tayo. 10 important tips if you are a first timer here in Shanghai. Number 1, una kailangan mo talaga yung Alipay. Sobrang cashless dito sa Shanghai. Kasi sinabi ko sa inyo, kinonect namin yung yung credit card namin sa Alipay. Ang pagbabayad dito more on Alipay na siya. Sa Alipay, mag-a-appear dun yung yung QR code mo. Yung iba naman, vice versa, may QR code sila. Tapos i-scan mo lang. Kaya wala nang kahirap-hirap dito. Sobrang convenient, di ba? Pangalawa, yung A-Maps talaga. Laking tulong ng A-Maps. Actually, kung may Google Maps talaga, malaki talaga ang tulong ng Google Maps sa sa mga trip natin. Pero dahil wala kang Google Maps dito, mas okay talaga gamitin yung A-Map. So parang ganun din, the same features ng Google Map, yun din naman yung feature ng A-Map. Kanya lang, dahil nga magkakalayo yung natin, mga biyahe natin, nakapagod. So speaking niya, pangatlo, dahil nga magkakalayo yung mga tourist spots here in Shanghai, kailangan maging wise ka talaga sa pag ng itinerary. Dapat pala, nung galing kami sa Zhujiajiao, dapat na kami, nagbukang mansion. Diba? Kasi yun pala yung malapit doon sa area na yun. Eh sayang, hindi namin nadaan, hindi namin naisip. Kaya dapat, pupunta ka dito sa Shanghai, kailangan may itinerary ka na. Tulad sa ibang bansa, kailangan mo ng translator app. So sa amin kasi dahil nga may iPhone naman, Apple Translate yung ginamit namin. Pero so far hindi mo masyadong kakusapin yung mga tao dito kasi scan ka lang. Sobra, promise. Maliban na lang kung kunyari magtatanong ka kung may rice ba sila, ganun. So doon, i-translate mo na yun. Panglima, bukod sa metro, parang hindi kayo mahirapan bumiyahe, mag-DD na kayo. So parang yun nga, yung DD, yung Grab natin sa Philippines, yun sa kanila DD, yung pangalan. So hindi naman ganun kamahal yung yung price niyan. Magkano yung natin, DD natin kagabi? Actually, yung sa kagabi, yung binook natin, parang 149 yuan. Pero yung actual na lumabas is parang 201. So parang may adjustment pa siya. So yung 149 kasi parang estimate lang ata yun. So expect nyo na kung ano yung binook nyo na medyo may adjustment pa yun ng konti. Yeah. Pero parang naman no? Parang hindi din siya ganun kamahal. Oo,
siguro. Kasi ano yung parang 45 minutes na biyahe din, di ba? Oo, 45 Mula minutes. airport hanggang doon sa hotel natin yun eh. Alam ko mura naman din talaga dito yung Didi. Pero siguro, naano lang ako kasi hindi siya katulad sa atin, di ba? Pag nag-book ka ng Grab, kung magkano yung price, yun na yun eh. Fix na siya. Actually, hindi ko nga rin sure kung ano ba yung dinagdag eh. Kung something ba sa metro or I mean, dun ba related sa tinakbo or sa tulad ng sabi mo kasi dumaan nga tayo sa mga may toll fee. Hindi ko alam kung toll fee ba yung dinagdag dun. Oh, yeah. Pang-anim, nakaka-enjoy din dito yung metro system nila. Sa una kanina, kung napapansin nyo, medyo nangangapa pa eh. Siyempre, sa una. Ang difference lang talaga, pagkapasok mo, meron siyang meron siyang security checking. Yung parang yun nga, parang sa MRT natin, yung ilulusot mo yung bag mo. Yan, ganyan siya. X-ray scanner ba? X-ray scanner, parang ganun. Pambabayad mo doon, lang din, Alipay lang din. Ang maganda pa doon, ang mura ng pamasahe, grabe. Bari mo kanina pamasahe natin, Pazoo Jiajiao. 8 yuan. Magkano yun? Pero mo, makakarating ka na ng ganun kalayo. Ang biyahe natin Pazoo Jiajiao is parang almost 2 hours. Ganun siya kalayo, pero sobrang mura ng pamasahe dito sa metro. So, yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, basta alamin mo lang yung line dito, kung anong line siya, line 1, line 2, line 17, or something. Kalagay naman yun dun sa sa AMAP. Tapos, yun nga, na tayo, number 8 na tayo. Busog na rin ako Oo. Kala ko hindi tayo mabubusog kasi nga walang kanin. Expect nyo talaga na yung mga restaurant dito walang kanin. Number 8 na tayo. Yung air quality. Ano masasabi mo sa air quality din? So, expect mo talaga na yung walang usok na yung galing sa mga sasakyan. Oo. Wala pero usok sa sigarilyo yun ang marami. Yun din yung napansin ko kahapon. Hindi naman siguro sa yung sa sobrang baho. Ang kasi yung sumakay tayo ng Didi, amoy sigarilyo, hindi naman siya sobrang amoy sigarilyo. Kaya lang kasi ang sigarilyo, kahit konti lang, matapang yung amoy. Hindi ko alam kung amoy sigarilyo yung sasakyan ng or yung driver dahil alam mo, hindi ba kumakapit sa damit yung Oo. So hindi ko alam kung naninigarilyo ba siya sa loob ng sasakyan or talagang amoy sigarilyo lang siya. Yeah. Tapos, sa people, sa madlang people, hindi sila rude. They are not rude, but masasabi namin na iba talaga siya sa people of Japan. Kasi di ba sa Japanese people polite. Welcoming, no? Yeah. Dito kasi medyo hindi sila rude pero hindi rin sila welcoming, parang ganun. Minsan kasi parang hindi ko naman masabi na hindi sila polite. Parang siguro hindi lang talaga sila sobrang kasing alam mo yun, energetic katulad ng mga sa Japan. Diba? Oo. Pero feeling ko huwag kayong matakot sa kanila. Hindi naman sila nakakatakot. Lang talaga. Siguro yun lang talaga yung culture nila eh. Sa escalator, walang naka-line ng iisa lang. Kumbaga, sabog-sabog talaga eh. Wala na kayo. Oo, bahala na. Tapos, sa train, maingay. Katulad sa Japan, di ba, bawal maingay sa train. Yun talaga magkaiba yung talaga culture. Ayaw naman natin i-compare. Nasa neutral lang, neutral. Pero lastly, syempre, number 10. Feeling ko underrated tong bansa na to. Underrated siya. Ang konti lang nung nakikita na tourist no? I mean, compared mo pa rin sa may mga tourist dito na na parang mga galing lang sa bansa nila, parang mga Chinese lang din. Oo. Pero yung makikita mo na katulad ng mga western ba? Sa Japan kasi talagang kaliwat ka na. Oo, grabe. Kasi di ba parang sa Japan, talagang ibang lahi yung makikita mo eh. Talagang may Koreano, may Lahat na ng lahi nakita lahat mo. ng lahi nakita mo eh. Pero dito, siguro masasabi ko na konti lang talaga. Maganda rin dito. Nakakaano lang yung sa mga store kasi dahil since nag-ikot tayo dun sa mga bazaar nila, sa mga shopping street nila. Nakakaano yung sa price, parang ang tataas siguro overpriced kasi nga dahil souvenir item. Pero nag-aalok naman sila ng na mga discount. Pero parang siya, yung sa Changian sa atin, yung pwede ka tumawad, tawad-tawad. Tapos ang laki ng binibigay nila na discount ko, parang iniisip mo tuloy kung, alam mo yun, yung sabihin overpriced talaga siya. Tapos di-discount nila ng sobrang laki, Paano nila i-discount ng ganun kalaki kung di ba? Kung sobrang wala na silang kinita. Yeah. Pero yun nga, underrated siya for me. Pero ang maganda dito sa Shanghai, yung convenience talaga. Lalo yung yung pagbabayad, yung metro, yung mga tourist spots. Yun nga lang talaga. Ang lalayo talaga ng mga tourist spots, hindi katulad sa Japan, parang katabi lang eh. Ginza tapos Asakusa, parang gano'n. Doon naman kasi parang tourist spot bawat area. Oo. Ito, ang lalayo. Tulad niya kanina sa Jiajiao. Kaya for me, pa rin to, tourist friendly. Kaya huwag kayong matakot pumunta dito, guys.
apply kayo ng ng visa. Gagawa tayo ng dyan, ng short form. Paano mag-apply ng visa. Tapos, post ko sa TikTok. Dali lang kaso medyo mahal. Oo, yeah. Yun nga lang ang comment ko dun. Yung single entry niya pang multiple entry na ng Japan. Sobrang dali lang kasi pinasa lang namin yung requirements eh. So after dito, parang dalawang destination lang tayo ngayong araw, no? Puntahan pa natin yung Daban ngayong gabi, di ba? Daban tsaka Tapos mula sa Daban, malalakaran na rin natin yung East Nanjing Road pabalik sa hotel natin. Kaya. So okay na rin kasi kailangan rin natin medyo magpahinga ng medyo maaga. Kasi alam niyo na, bukas na. Parang naulit yun wala naman tayong ibang pinupuntahan lang. Yun yung purpose na pagpunta natin sa mga bansa eh. So, ibig sabihin, pag pinuntahan natin yung isang bansa, yun talaga yun. Ngayon talaga yun, wala na yun. So, tapusin lang namin tong pagkain namin. Tapos, onto the next spot tayo. Tsaka ka dito, ba? Ito guys, mas maganda talaga siya sa gabi. Yun nga lang, mas madami siyang tao sa gabi. Grabe, mas maganda dito pag gabi. Amazing. Parang light show na parang may tutok. Oo, yun ito mo, grabe naman yan. Ang ganda. Kaya mo naman, ang ganda. Ito lang gusto ko eh. Amazing. Nakakamiss lang yung mga dito, ng mga stores. Tara, nakalata na kaya, no? Sinusubok yung natin eh. Kapilipino natin eh. The temptation. Sinusubukan eh. Amazing. Ganda. Tara, dito na tayo. Ang ganda. European vibe. 小姐拍照需要吗？可以免费试拍。2份。 Hi guys, dito na tayo sa Daban. Ang daming tao dito. Pero grabe, ang ganda dito talaga. Hindi ko alam kung paano ma-justify ng video yung ganda nung Daban. Ito yung ito yung Pearl Tower. Tapos dito sa ito, siya, yung Shanghai Tower naman. So, sana mapuntahan natin yan sa mga susunod na araw, yung Shanghai Tower. So, kasi yan third tallest building. So, ito, ang daming tao. Yan, tapos dito bandang sa likod, yung European style building naman. European style. Parang yung sa yung may clock tower. Ito. And ewan ko nakikita nyo Pero na-video na rin naman namin yan kanina. So, okay naman. Maganda naman dito. Again, it's free. So, wala namang bayad dito. Feeling ko lang, gusto nyo talaga makita yung yung pinaka-skyline or yun nga, kumbaga wala masyadong photo bomber. Sakay kayo sa mga cruise. Kaso kami, hindi na kami nag-cruise kasi syempre, may bayad din yan. Pangalawa, okay na kami siguro dito. Total naman yung gagawa naman natin yung natin yung pinaka-purpose natin kung bakit nasa Shanghai tayo. Talagang merong mga police officer na nag-guide sa
Oo. Isnanjing Road Crossing. Ito na yung base, Isnanjing Road na to. Ha? Hindi. Sakto lang. Okay, walk through na lang sa East Nanjing Road. Dami tao, di ba? Ang laki ng road niya, no? Sa dami rin tao. Tapos siguro parang sinara na rin yung road na to para lang din sa mga tao na o sa mga tourists or kung tourist ba sila or local ba sila. Bahala na sila. Grabe, ang bango na ito. Ang bango ng amoy biskwit niya, sobra. Walang kung anong store to. Oh. Butterfly cookies. Grabe, sobrang busy din dito. Ang bango niya, grabe. Hindi naman, siguro sa amoy lang. Napagay kasi may margarine daw siya. So parang bango kasi ng margarine niya, di ba? So yun yung nagpabango sa kanya. No? Oo. May Skechers dito, yung may letter T. Wala. Dami rin dito mga Pansin ko, ang dami nila mga branded. Mga fruit juice. Oo, mahilig sila sa mga fruit juice eh. No? Grabe lamig. Ito yung Pop Mart, oh. Dito lang talaga siya sa East Nanjing Road. Oo, diretso yun. Dire-diretso lang to talaga. Lahat ng mga nakikita natin talaga sa social media, lang, dire-diretso mo lang. Ito na kasi yun eh. Tara, pass tayo. Apple Store. Wala bang English? Wala eh. Ito, B, 5,300. 5,399. iPhone 16 nila, 5,399. 5,399 times 8. 43K. 43? Oo. 16 na regular? Oo, 16 regular. Paano na ba ito sa atin? Hindi na, hindi ko sure. 6,000. 6,000, 16 plus. Kasi magkakaroon na kasi ng 17 eh. 16E magkano? 4,499? 4,500. 4,500. Ito Pro Max, 9,199. 9,200 na yun, no? Oo. Dami talagang stores dito sa East Nanjing Road. Siguro isa rin sa mga hindi napapakita ng mga vloggers. Yabang vloggers. Yung talaga, after ng isang buong araw, nakapagod talaga. Yung pagod, yung sakit ng paa, sakit ng binte. Sobrang nakakapagod. Nung nakita na ng paa ko yung hotel namin, parang nanlupay-pay na ako bigla eh. So malapit na. So guys, kung meron pa kayong mga question, comment down below. Lagyan naman natin yung sinasabi. Gusto mo kanin? Kaso wala naman tayo initan din. Pwede pa tayo sa mga na malaking tubig. Pwede. Ayun. Hey guys, dito na tayo sa hotel. Pagod. Nga pala, guys, dito sa Jinjiang Inn, dalawa yung entrance. Meron back entrance, meron dun sa harap. Kasi kagabi, binaba kami nung Didi dun sa likod. Kung
gagawin niya din yung ano ginawa namin or gagayahin niyo mismo yung oras. Baka ibaba kayo nung DD driver sa likod. Ayun guys, may malapit na Family Mart dito sa ano sa inn natin. Tapos ito yung binili namin. So, isang litro 1.5 na tubig. Kasi walang tubig dito sa ano eh. Walang tubig dito sa inn natin. Pero ang maganda dito kasi nagre-refill sila araw-araw ng ganito. So 500 ml. So parang isang litro din. Tapos bumili ng cup noodles. Pinakita yun. Cup noodles para bukas ng umaga almusal. Tapos tinapay. Tapos BLT. So alam nyo ba na ang presyo lang nito is 24 yuan lang. Grabe. And ano yun, parang 190 something. So lagay ko dito kung magkano yung pinaka ano niya, presyo niya pagdating sa atin. So grabe. Mura lang din yung mga bilihin dito. Kaya goods na goods. So far, ayun, nakaka-enjoy pa rin naman yung buong araw na to. Ang gaganda ng mga ano dito, ng mga tourist spots pa din. So ang ganda ng Zhujiajiao, talagang water town. Ang ganda rin ng Yuyuan Old Street. Para siyang castle ng mga Chinese castle yun. Tapos, syempre yung Daban. Grabe. So far, tulad nga na sinabi ko kanina, habang kumakain tayo, underrated. Hindi masyadong pinupuntahan ng mga tourist tong Shanghai. Pero masasabi ko na, ano siya, tourist friendly. Tourist friendly. Kaya, ano, hindi lang dahil siguro meron siyang Disneyland, kundi yung convenience din. Una, yun nga malaki yung inn natin dito. Pangalawa, dali magbayad. Actually, hindi mo na kailangan makipag-usap sa tao. Talaga ipapakita mo na lang yung QR code mo sa ano. So far naman, sa mga ginawa natin, satisfied naman yung client natin today. So, tomorrow, yun na yung ano, highlights ng trip natin. So, bukas maaga kami, kaya bumalik na kami sa hotel ng ano. Actually, ano pa lang eh, time check is ano, 8:30. Pero, bumalik na kami kaagad. So, masarap pa naman sana mag-stay pa sa labas, lalo. Ang liwanag pa ng East Nanjing Road. Tapos, bukas pa yung mga stores. Yun nga lang, syempre, wala naman na tayong bibilin. And, kadalasan din kasi ng mga pasalubong dito, puro mga white rabbit lang yung makikita mo. Tsaka mga keychain. So, ayun. Again, guys, maraming salamat sa pagtambay. Kung meron kayong mga question regarding sa short trip natin dito sa Shanghai, huwag na kayo mahiya, comment down below. Yun, guys, maraming salamat. Don't forget to support our channel by liking and subscribing. See you on the next vlog. Yun lang. Peace!